Alright, so let's start. So this time, tuturuan ko kayo kung paano natin aayusin tong simpleng login page na to something na may kulay at maayos tignan sa mata using Bootstrap pa rin. Okay, so let's start. As you can see, napaka-basic lang ng code niya. Yung previous na ginawa natin sa previous tutorial is same lang din halos. The only difference is yung content ng body. Okay, so una is i-implement natin yung grid system ng Bootstrap. So let's create a div class row. And so div class call md4. Okay. So si Bootstrap kasi meron siyang grid system na tinatawag. So yung grid system, dinidivide niya yung screen into 12 columns. Yes, 12 columns. So let's say you need to do a 3 equal parts nung screen. So we have the column D4, 4, 4 with a total of 12. So gawa tayong tatlo. Ayan, so meron tayong total na 12 grids, 12 columns. Nalagyan din siya sa gitna. Ayan. May sobra dito. Then, express natin. So, ganun kabilis. Nag-take effect na agad yung ating column. So, laging tandaan lang na 12 column siya na pwede divide. So, pwedeng 2, 8, 2, equals to 12 pa rin yun. Pwede rin 5, 7. So, dalawang division, pero equals to 12. Basta laging 12 lang siya. So, pwede rin 1, 1, 10, or 1, 10, 1. Basta equals lagi sa 12. Alright? Then, gagawa medyo itataas natin siya. So, this time, magde-design na tayo. Dito sa form na to, gawa natin siya ng class. Ito nga, si login container. Ayan. So, gawa tayong bago dito. So, ito na pala, si login CSS. Okay? Ayan. So, background color is RGBA. So, what is RGBA? Red, green, blue, and yung A is para sa opacity or yung transparency. Ayan. So, makita nyo. Background color, RGBA 33.5. Login container. Ayan. So, hindi siya nagana kasi hindi siya naka-import. Ano ba naman yan? Okay. So, si login. Ayan. Alright. So, yan. Meron na tayong ganyan. So, lagyan natin ng padding para hindi siya nakatikita sa mismong mga columns. So, padding lang. So, 20px. Ayan. So, nakatingin, di ba? Napakalapit na pangyayari na yan. Tapos, medyo i-margin top natin. Para dito sa pinakataas. 40%. I think that's enough. Ayan. So, yung kulay naman, font color, gawin natin white. Ayan. Di ba? Medyo maganda tingnan sa mata. Then, add natin yung dito is something like login. Alright. Ayan. So, meron tayong login. Pero mas nasiguro kung medyo hindi na masyadong sigit. So, BR, alam nyo mas siguro kung anong gamit ng BR. So, BR is non-breaking line. So, pwede na natin yan. Magkaroon siya ng space doon. Alright. So, maganda siguro kung i-center natin siya. So, meron tayong class na tinatawag sa Bootstrap na text center. Okay? So, yung text niya, i-center niya. Alright. So, yan. So, medyo maganda na yung ating login page kahit wala pang background. So, medyo taas to. Ba natin ng konti. Ayan. So, gawa tayong background. So, this time, Google tayo. Idea lang guys, para sa mga background color, ito, tayo sa gradient. Ayan, gradient background search lang yan. Then go to your gradients. Yan, napakalulupit ng mga ating makukuhang mga background colors yan. So, you just need to next, pili kayo ng mga gusto mo. Diba? Lupit. So, pili tayo ng maganda. I like this one. So, ito na lang siguro. So, copy nyo lang, click to copy. Then, punta ka rito. So, since body yung ating lagyan ng background color, so body lang natin yan. Then, paste nyo lang yan. Then, refresh nyo, di ba? Ayan. So, that's it. Meron ng design yung ating simpleng login page kanina.
So, test natin kung responsive siya by using the F12 and the mobile development. So, yan. Nakita nyo na hindi pa siya responsive. So, bakit? I-delete naman natin si Bootstrap dito. Naka-grid naman siya. Ba't di siya responsive? Ngayon, meron tayong tinatawag na meta viewport. So, HTML, meta, responsive. Okay, so, tingnan nyo dito. Ayan, so ito yung sabi ko yung viewport. So, you just need to copy this. So, loob lang siya ng head. I don't know how it works, pero it's magically works. So, yan, refresh natin yan. Then, that's it. So, as you can see, meron tayong responsive na login page. Diba? So, ganyan siya pag mobile, and ganyan siya kapag ka naka-desktop screen. Alright? So, that's it.